arrest trying to compare the salin of Vice President vis-a-vis doon po sa mga inimbestigahan na hawak na record ng Anti-Money Laundering Council. Si Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List Group. Kong Terry, magandang umaga po sa inyo. Si Ricky Rosales, live na po tayo sa DZXL Kong. Ay, magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. Apo, thank you rin sa time, Kong. Sige, so unahin ko muna, how do you weigh in now no, sa nangyari pong ito? Parang after all of this, ano po ang inyong pagninilay-nilay after nung hearing kahapon? Kahapon doon, wala na. Talagang, tingka meron na hong probable cause, no? Dito sa unexplained wealth, silent violations ng ating pong pangalawang Pangulo. So, kung tumindig na ho noong nakarang linggo, yung probable cause para sa confidential funds. Ngayong pagdinig po na ito, napatunayan na ho yung probable cause para dito po sa unexplained wealth. Doon pala ho sa 6.7 billion ho na total transactions po na mag-asawang Duterte Carpio. Sobrang layo, sobrang taas, kumpara ho dun sa 88 million po na 2024 salin. Opo. Kung kasi nga ho, ang daming pera nito na nakakalula ho ito. So, pag-determination na ng probable cause, kasi yung pagharap din ho ni Senador Antonio Trillanes has a different way kung paano natin tatanggapin yun. Kasi source po yung kanya. Yun ang nakikita kong parang ugnayan nito rito. And then, ikaw, napakaingat mo when you are doing the manifestation. So, hindi na ba kailangan pa na halukwatin yon o kilkilin yon yung kung polluted ba ang source nito? Kasi I think sa observe ko sa inyo kahapon, na-establish naman talaga yun na hindi tugma. That's what you are emphasizing How about yung sa source? Polluted ba ang source? May problema ba tayo sa pinanggalingan? Paano po yun, Kong Terry, sa inyong pagtingin? Well, wala naman nagsasabing polluted source si Senator Trillanes kahapon. Ang napatunayan ho nung testimonya ni Senator Trillanes, yung pong mga halimbawa nung pang pinanggagalingan po nung pera, nung bank accounts ni Vice President Sara. So, ang pinapatunayan po kahapon ni Senator Trillanes, hindi talaga legitimate ho yung pinanggagalingan ho ng pera. Nanggagaling ho dun sa mga allegedly mga drug lord, katulad ng Sammy Uy. So, yun po yung bisa. Ito pong testimonya po ni Senator Trillanes. Pero, again, kahit wala yun, yung pong total transactions lang ang pinag-uusapan. Actually, kahit nga palitin pa natin yung total inflows 1.5 billion pa rin ho yun Kasi ang paliwanag ng mga supporters ng pangalawang Pangulo, hindi, ano naman yun pagka nagpasok ka ng 1,000, tapos naglabas ka ng 1,000, 2,000 ang bilang doon. So, nagdadagdag ho yun, O sige, sabi ko, huwag natin gamitin yung total transactions. Gamitin natin yung total inflows lang. 1.5 billion. Right. Ang tanong lang naman ho, lagi dyan, saan galing yung pera? Lalo tigit, yung malaking bulto po ng mga malalaki pong pera pumasok, Vice Mayor lang ho siya nun Bagong abogado lang ho siya noon. Pero ang mga pumapasok ho, I think 2009, 700 million. Doon po sa kanya po mga accounts. So, kumbaga, talagang meron ho gulat, meron pong lula yung taong bayan kahapon doon sa naging disclosure ng AMLC. Kung ito ay pangsingit lang, kasi sa mga nakikinig nanonood sa atin na hindi masyadong nasubaybayan po ito, meron kasing lumalabas pa rin na kritisismo. I know this is no-brainer na kasi nasa impeachment complaint naman ito. Pero yung pong kritisismo pa rin ngayon na bakit inaay-ay ninyo mula pa noong umpisa at hindi dun sa range lang na siya ay naging pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Kong, pakiano lang po sa mga nakikinig sa atin. Well, kasi halimbawa, yung network naman ho, hindi naman ho yan nakakompute lang ng 2022 to 2024 or 2025 Yung, ang network ho ay nabibuild over the course of years Ibig sabihin, mula nung nagsimula ho yung kanyang reporting ng kanya pong salin noong 2007 na 7 million ho yung binabanggit niya. Hindi ba? So, important ho na makita ho natin yung history nun. So, para makita natin yung history din, nung pagkakabuild ng network at kayamanan, dapat makita din ho natin yung talaga itsura
over the course of several years Yeah. using the same time period. Yes. Hindi ba? Oo. So, pag loloko sa tao, yung bibilangin lang ho nila, yung 2022 hanggang 2024. Pero alam nyo, Mm-mm. sa totoo lang, hindi na ho sa servisyo yung kaso nila kung 2022 ho yung bibilangin kasi mataas din ho yun eh. Oo. Parang 68 million ho yung pinag-usapan natin doon Right. na Right. bank transactions lang ho. Eh ano ba yung 88 million na net worth? Mm-mm. Wala nga doon sinabi na cash on hand sa cash deposits, hindi ba? Mm-mm. Tama. Di paano gagawin ko doon? E di, kahit sabihin natin, sige na, 2022 to 2024 lang pag-usapan natin. Mm-mm. Eh, add ko yun eh. Yung sinasabi nilang 68 million lang, plus 88 million yun. Kasi nga, wala naman silang sinabing cash on hand cash deposits eh. Right, right. Hindi ba? Opo, Paano yun? Yes. Di problema pa rin ho yun. Yes. Unexplained wealth pa rin ho yun. Di ba? Yes. I agree with you. I think we align with yung binabanggit mo kanina kasi inumpisahan ko ito si Representative Joel Chua, and in fairness, maganda naman yung kanyang paglilinaw doon sa binanggit nyo na rin po kanina na so pag ang pinag-isapan ay total money, kasi nga yung parang sinasabi niya na nagpadala sa akin 100 piso halimbawa, lumabas 100 piso so 200, so hindi raw ito tumutukoy doon sa kabuang pera. And I think AMLAC confirmed it, no? So ngayon na sinasabi ninyo, I think yun din yung nakita ko sa observation na, pero pag tinignan natin din yung per year, klaro yung pag-establish po na hindi tugma eh. Ang curiosity question ko doon, kung yung bang mga year nung nag-manifest kayo na wala kayong kino-compare sa SALN at saka dun sa AMLAC record, yun ba ay malaking bagay din? Kasi may mga year na hindi po kayo nagsumingit at kinumpara ninyo yung sinubmit doon sa record sa SALN. Yung ba ay malaking bagay din or paano po yung handling doon? Hindi, yun po kasi mga tao na wala ho siya sa gobyerno. May 3 taon ho siya na wala siya sa gobyerno, so wala ho talaga siyang salin. Okay. Alright. So wala ho nga, hindi ka din talaga makapag-manifest. Wala naman ho salin submission. Okay. So anong sunod na mangyayari dito kung, so after this, titimbangin nyo na ulit ito? Ganun po ba ang magiging natin? Then iuugnay ninyo yung inyong magiging findings dyan dun sa first? Kasi iba na ulit sa Iba na ulit doon sa 29. Opo, may nabitin lang hong testimonya kahapon sa BIR. Kasi nga, ayaw nilang i-unseal. Pero tingin ko, wala talaga hong dahilan para hindi ho i-unseal eh. So, I don't think it's for the BIR to actually argue yung pong bagay na yun. Ang sabi nga ho namin, ako din naman ho nagsabi kahapon, hindi ho nag-apply yung sinasabi nila na kailangan executive session during a legislative meeting, no? Yung pong, may sinasabi sila na provision ho doon sa tax code eh. Pero katulad ng sabi ko, hindi naman kami nagre-request sa inyo eh. Ito ay subpoena. So hindi yan yung provision na nag-apply sa Kongreso. Kasi kung yan ho ang ipipilit ng BIR, di kahit hanggang sa Senado, pagka ho nag-trial, hindi mo mabubuksan yung mga yan. Right. Hindi ba? Tama. Kasi hindi naman yung inquiry in aid of legislation, impeachment ho yan eh. Oo. Hindi ba? Oo. So, paano gagawin natin doon? So, I think that will be decided next week. Oo. And I'm sure we will unseal it next week. Oo. Naalala ko na naman yung controversial envelope ni dating Pangulong Erap sa mga ganyang hindi mabuksan. Alright, kung ganito, may impression din ako personally, gusto ko lang mahingi yung thought mo rito. Parang doon sa AMLA, no, yung habang nagpapaliwanag sila sa inyo, no, parang ang iniisip ko lang, bakit wala ba sa mandato nila kung yung motu proprio na pagre-report kapag kami, naintindihan na natin yung covered transaction, suspicious transactions. Pero parang they waited for the committee to summon them, to let them explain. Kung sa inyo nga, sabi nyo, na-establish na para may anomalya nga, may suspicion nga tayong nakikita. So anong kwan nyo doon? Tingin nyo doon, bakit ngayon lang? Ayoko naman na mag-conjecture nung kung ano ho yung kanila pong mga kahinaan o kaya kalakasan ng kanila pong opisina. Opo. Pero siyempre, ibang bagay din ho yung meron ho talagang kapulungan na nag-uudyok para ho kumilos sila. Ibang bagay yun. No? Ibig sabihin, nagkakaroon ng dagdag na
batayan para talagang kumilos. Hindi ba? Mm-mm. So, Alright. I think ganyan naman din ho yung nature din talaga ng ibang mga opisina. Oo. No, lalo na tigit kung hindi naman ho defined. I don't think defined ho talaga, halimbawa kung motropopyo ba talaga, meron ba silang motropopyo Oo nga eh. rights to undertake, no? Opo. Ganyan pong mga further investigation. So, Mm. I think we will leave it at that. Opo. Ang mahalaga lang, nasa possession ho nila yung decades upon decades of data. Dapat. Hindi ba kasi, ang pinakita nila 2005 eh. So, Mm. nung as early as that, Yes. meron ho na ipakita ko na. Yes, solid yung datos. So kung balik lang ako ng konti no. So ibig mo sabihin may bubusisiin pa kayong yung sa BIR parang hindi na close doon. So paano pong mangyayari yan? Ay sa 29 iba na po yung inyong topic. Iba na yung inyong tutunguhin. Oo. Yung banta na ho laban sa Pangulo. Pangulo. Yung pong tatalakay, NBI po yung isasalang doon. Right. And I think bobotohan na ho by next week. I think wala na. Kung tapos naman na po yung mga kailangan pong isalang, yun na po yun. Alright. So wala na. Kumbaga talagang sa assessment nyo na, botohan na. Tapos anong reaksyon nyo kung doon sa may ipahayag na rin recently ang Senado, para nakikita ni Tito Soto, para May 4, ma-open. Meron na rin kayong tinitingnan dyan. Parang how soon can you transfer this to Senate for trial? Ano ba na, hanggat matapos ho lahat ng proseso sa komite, diretso na ho ng plenaryo yan. So hopefully, ang expectation namin originally parang mid-May to end of May, no? Pero kung makatapos na yan, baka early to mid-May na yung pinag-usapan nating transmittal to the Senate. Alright, mid-May. Okay, sige. Kong, maraming salamat po. Good luck at thank you sa inyong oras ngayon. Thank you, maraming salamat. Good umaga. Thank you po. Si Representative Terry Redon dito sa Raw Party List Group.